neutralize alleged criminals in the Philippines, including individuals perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production, through violent crimes including murder. Mr. Duterte and his co-perpetrators implemented this common plan through the hierarchically organized structures of the Davao City Police, and Davao Death Squad, and then the national network. Within the framework of the common plan, Mr. Duterte made essential contributions to the crimes in counts 1 to 3 by A. Designing and disseminating the police to neutralize alleged criminals, both in his role as a mayor of the Davao City and also during his presidential campaign and as a president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign Double Barrel. B. Establishing and overseeing the DDS. C. Instructing and authorizing violent acts, including murder, to be committed against alleged criminals, including alleged drug dealers and users. D. Providing personnel and other necessary logistic resources, such as weapons, including those to be used in the execution of the crimes. E. Appointing key personnel to positions which were crucial to the execution of the crimes. F. Offering financial incentives and promotions to police officers and hitmen to kill alleged criminals. G. Creating and maintaining a system in which perpetrators knew they would be protected, including through promises of immunity and shielding perpetrators from investigation and prosecutions. H. Making public statements authorizing, condoning, and encouraging killings of alleged criminals. Good morning, good morning. Ano As pa a siya mayor rin mga of kadol? Davao City and as a president, Ato na pa sigutan ng mga pandor katong confirmation about ni authorizing Tatay Digong, no? to take part in the anti-drugs Sa ring campaign tarungon niya itong and temporarily revoking such authorization, including to placate public outcry. Cameron. J. Publicly naming individuals and holding up charts from lists of alleged criminals, including so-called high-value targets, some of whom were subsequently killed. Second, in the Hindi na alternative, tawa kadol. Kinukuhan. Mr. Duterte is charged with ordering and/or Kayong mga report sa mga, crimes ano, itong mga pursuant to Article insunan po na itong 25(3)(b) mga of the vlogger. Rome Statute, Kay, ano man and/or kay, aiding and straight to the abetting point. these crimes Hindi na pursuant tawa to kadol. 25(3)(c) of the Rome Statute. So mga kadol, no? Nindot kayong balita karon, no? Kining atong iskutan na to rin, ang iskutan na to kining atong kining FRRD confirmation charges, no? Itong gapon para to taron sa ato sa mga sa mga development sa ilang gibuhat gapon, no? Ya karon mga kadol, magminaw po ta sa explanation ni Attorney Harry Roque kay gapon si Attorney Harry Roque atong gitugab kuan to og mga idea kay arong mabahoy may baluan na to kay namin si Attorney Roque dito, no, sa mga statement niya ginagmay. So ano yung tamo mga kadol, atong paminawa na to si Attorney Harry Roque sa iyang explanation, kadali lang. Katunayan naman po, lahat ng mga polisiya na conviction sa hukuman na hindi naman po pinabaliwala ng ating Korte Suprema at hindi nagdeklara na null and void, yan po ay legal at sang-ayon sa saligang batas. So sa tingin ko po, mahina yung naging presentasyon ng prosecution dahil ang ginawa lang nila ay base mismo sa official na dokumento na nagdedetalye kung paano ipapatupad ang Operation Double Barrel. Ang pagkakaintindi ko po, at ito naman po ay palagi kong ina-explain nung ako'y pagsalita, itong Operation Tukhang naman po, yan ay pagkakatok lang sa komunidad at pakikiusap doon sa mga taong pinaghihilalaan na nagtutulak ng droga na sumukuna, no? At wala naman pong nagpapakita na yung sinasabi nilang high value target ay kilis, no? Dahil yung mga high value targets po, yan pa naman po
ay listahan lamang ng mga personalidad na dapat bigyan ng prioridad ng kapulisan pagdating sa evidence gathering at case build-up. Nang sa ganon ay makasuhan sila sa lalong mabilis na panahon at makakuha ng warrant of arrest mga pulis sa lalong mabilis na panahon. Kung nagkataon pong sila ay napatayan po ay dahil nagkaroon ng enkwentro. At syempre yung mga ehemplo naman na sinasabi ng mga prosecutor, mga Paruhinog at Espinosa, alam naman po natin na talagang big time drug lords yan. At yung mga pagpanaw nila ay hindi naman po yan para silang execution style killings. Kung hindi talaga naman po nagkaroon ng enkwentro sa panig ng mga Paruhinog at saka ng mga Espinosa. So sa tingin ko po, mahina yung dokumento na inoffer nila that in the first place, yan po ay hindi binaliwala ng Korte Suprema, hindi dineklara unconstitutional. Kita naman ganun yung mga kaidol, no? Under Philippine law. Anti-development, ang base sa atong gi-obserbahan na mina po talaga na kay atong to repeal, magdako kag chance nga ma-absuelto si Tatay silang hearing kay lack of evidence niya sa explanation po ni Atty. Roque. Kung po no, di ba, makita ninyo nga ang explanation po legal itong double barrel nga kung ano, itong gikan sa Korte Suprema nga ilang isulti nga katulad wala na ito yung basis yun nga illegal to ilang gibuhat kato ilang operation double barrel o katong to ano, tukhang may mamna ilang gipuan ng kaso no. So sa dili pa tang padayon mga kaidol, hanggang po sa inyo nga subscribe mo sa akong video ng Tira Noy kay isutan na to ron unsay nga buhaton na to nini nga to ang Tira Noy ginahimo no. Kana pa yung mga continuation sa explanation ni Atty. Harry Roque. Mabawaan na ninyo karon ni human na itong istorya. Okay. Ano yung mga kaidol? Salamat kayo kung inyong subscribe sa kong Posibleng Adventure niya. Tira Noy. Kaya diha na to. Marang mabawaan na to. Asa takotom niya itong gibuhatron. No? Makita mga tao. Salamat ko gapon sa itong Tira Noy nga gihimo. Itong part 1 na itong Tira Noy nga itong about lang gapon sa maong RRD confirmation of charges katong gapon no. Kay murag nagganahan po ko kay daghan na mga komento. Salamat kila. Okay. Karon mangiskuta no sa katong follow up ta sa explanation ni Atty. Harry Roque. Idol, may buntag niya. No? Tama ang isulti niya, Harry Roque. Nga katong usa ka statement nga gibuhat diri sa Pilipinas katong double barrel o katong operasyon tukhang illegal to diri. Kay nganong illegal man to? Tungod kay wala to supak sa maong ato ang Korte Suprema which is approved. Kay katong gipanglitis ang purpose ato nganong nakahimo sila o itong programa sa ilang administrasyon. Tungod kay gusto sila nga masulbad na gud ang maong problema sa maong druga, no? Drug and war. Nya naputay ginaingon nga katong operasyon tukhang wala to magpasabot nga pag abto nila patyon dayon tong mga suspect, no? Ginapasabot nila nga kamo balik na mo diri kay aron pangitaan mo pamaagi nga maulian mo. Tungod kay naghimo guys sa tadigong atong panahon ng mga kaidol ug sa mga daghang rehabilitation buildings, no? Tungod kay gusto niya nga ang mga Pilipino ma-diminish ang problema sa drugs. Okay. Daghang kayo dako kadaot ang druga. O nanay mga report sa mga television kay adto nga sa wala pa sili pa sa tadigong nakagulingon nilang anak girep nila, inaugulingon nilang inahan, ilang tulis, ilang ng pamilya, ipamatay niya bisag way rason just because of unsa influence of unsa drugs. Mo na rason nga si Tatay Digong nisirit ang ihang pagdagan sa eleksyon himo sa presidente. Tungod kay katong mga panahon na gipangita sa mga constituent, no, nga leader nga isakto o baruganan nga subaron ang problema pinaagi sa mga droga nga problema. Mo inya kung pagkakon abot na tingala bitaw ko nga karon nga nahimo na siya wala na siya mga presidente
kini mga tao po si Pilato ning mga wa ni mga batasan ng mga tawanan ni kay nganong ilang gipailan si Tatay Digong og humanitarian ni katong gingon nila nga kay na siya pero karon nakita mga kadol nga lack of evidence kay ngano man sa panultihon pa sa mga attorney no lawyer kasi attorney Roque ingon man si attorney Ropel Fernandez ay idol siya tao tayo si idol kaya kapaminaw po kasi mga lack of evidence. Kaduha, dili pod ang balaod nga gihimo nilang pag-operasyon tukhang o katong double barrel no. Usa ka sistema nga nahaom sa balaod pinaagi sa tong Korte Suprema. Wala gi question. Ang conflict ni karon nganong ni question ang International Criminal Court ang ICC nga approve man sa ang balaod, approve man dito sa atong Korte Suprema. So, mao na ko analysis mga kadol, no? Sa ako lagi kinagsulti mga kadol, walay binuang nga muhang mulangtod ang magpabilin ang tinuod nga matarong nga binuhatan. So, ato paminawan na po ito ang explanation ni Attorney Harry Roque. Iminaw ta mga kadol. Okay, iminaw ta. Dudulot ang dalamhati Madali lang. na kanilang makasabuhay. Iminaw ta. Yung mga dinidetali nila, yung litanya nila na pagdadalamhati, yan naman po talagang karaniwan sa lahat ng mga Pilipino na nawalan ng mahal sa buhay. Pero wala naman po yung impact dun sa pagpaprueba kung guilty pa ng crime against humanity si Tatay. So far, sa ngayong araw po, wala silang napatunayan na kahit anong elemento ng crime against humanity. Dahil ang importante nga po, ulitin ko, ang elemento niyan ay murder at ang mga biktima ay tinarget dahil sila ay mga inosenteng mga sibilyan at alam nila na itong mga na-target ay mga inosenteng sibilyan. Pero ang pinakita po ng prosecution ay isang pulisiya na kinilalang legal at sang-ayon sa saligang batas ng ating Korte Suprema at therefore napakalaking balakid po yan para maging magamit na ebidensya sa isang prosecution laban sa crime against humanity. So day 2 po, so far, ang aking ibibigay, this is sa day 4, Tatay Digong, dahil wala pong kahit anong napruebahan ngayong araw nito laban kay Tatay Digong. Dahil ang ginamit nila ay mga opisyal na dokumento na hindi naman natin tinatanggi, pero wala naman pong nakasabit dun sa dokumento na pumatay ang kahit sino. At kaya nga po sinasabi natin na hindi po pwedeng magamit yan na ebidensya for crimes against humanity. Mahal ka ng buong bayan. Bayang Pilipinas, Luzon at Visayas, at probinsya. So, mga kaidol, no? Ano mga kaidol? Unsa explanation ni Attorney Harry Roque. Lipayon ta mga kaidol. Kay naitindensing dili ma-obsulto ang si Tatay Digong. Okay. Muna mga kaidol, malipay ta. Sa ko nang kasulti mga kaidol, no? Uy back gahapon sa akong panulti. Ang sistema kaniadto sa panahon pa ni dating lahi nga mayor dako og ka usaban sige buhat ni Tatay Digong nga karon nahimo siyang unang mayor. Kanang kasuhan ang mga pangkaso kaniadto pa na kanang gingon niya nga operasyon Tukhang, operasyon Double Barrel at pagka-presidente na pero kato mabinuhatan kaniadto mao lang gyapon ang sistema mga kadol. Di ba gisgutan dito nga mga high value targets nga mga kwan sila si Paruhinog, si Espinosa. Mao na mga natural. Nya karon naglibog gani ko kana no mga human rights nga tong ginayon ICC ug palitan i-approve nga si Tatay Digong ilang kaso ila yung dili nila i-absolto kundi ila yung mapreso. So pa dito no sila mapabor na nun anang mga kriminal nun nga mga tao. Mawala ang value of human rights niya. Mabali ang atong katungod nato nga dapat katungod ta ang atong paboran sa ato ang balaod katungod sa tao nga napabor sa tama nga sistema. Dili lang katungod sa tao nga pabor din sa binuang sistema. Di ba? O karon,
Ano, gusto na to ang karang human rights. Oh, mingon sila nga muka moadto sila ICC tungod ka ang ICC mao na pinsa sa mga tao sa human rights. Sa gipatay ug ang gipatay ug ang accused ug ang accused ug katong gipa patay, no? Ano yung tabo? Analyze ninyo. Ang tanan tao aduna tay human rights, no? Nati tawhanon katungod. Ang tao nga gipatay na si tawhanon nga katungod. Ang tao po na nagpatay na si tawhanon katungod. Karon kung ikaw gipatay ka kaya aduna kay prani at pratong usa ka drug lord, sila si Espinosa, Mayor Espinosa. Gipatay man to. Dahil karon masuko na ka sa tao nga nagpatay sa iya nga sige patay man siya. So mapali kag kaso human rights sa iya nga ano siyang gipatay. O nya karon hindaog siya. Ang katunong tao nga na po human rights nga siya ang nagpatay to gipatay siya kay na siya binuhatan nga binuang. Mapriso nun siya. So ang pangit ba no? Muna naitabo ron sa kaso ni Tatay Digong. Pero nakita na to mga kadol sa mga explanation na to. Bisag kita manalisar no. Labi na itong gahapon nga nag-istorya nga akong mga natay mga feedback sa mga uban. Himo lang na itong dako daw kay bayad ang atong dako daw kayo ang bayad dito sa ICC ang atong sistema dire. Mga kawisi sa rumo-rumo na kung may ebidensya na. Pero kung may tamo na, posible. Posible. Kaya nga naman, how come si Tatay Digong ila mang gidampot nga wala mag-confirm sa usa ka ato ang Korte Suprema? Oh. Nga naman na. Diba? Oh. Unsa may rason nganong wala man, unsa may kalainan, no? Ubutan na to nga pwede ang ICC ka International Criminal Court man na. Pwede po siya pwede nga kwaon lang kadito without approval sa maong ato ang Korte Suprema. Kamur ka na ba? Nga kani atong balao din sa local court. Buditso na kag buluton ka sa kung sa barangay paadto kag Korte Suprema nga di mahibalo ang ato ang local court. Oh, maorap na itabo ah. So na may tabo o analysis na to na bias so mo na nga asa naman ang ginatawag na humanitarian law. Sa society Tatay Digong. Society Tatay Digong. There is the human rights ana yang ginatabo nga bunloton lang ka without confirmation sa usa ka ato ang ginatawag ng Korte Suprema. Nya napoy pangutanon wala daw kabalo ang atong presidente. Una na day kasayon ang atong sistema. So mo na ba? Kung mag-isip tag bunloton na sa Tatay Digong gulikan kay na gitawag na human rights ka rights sa itong mga taong gipamatay. O supposing mga gipamatay pero katong mga taong gipamatay dili man to ingon nga tanan tawo puro to mga inosente. Mga killer man to, mga drug lord man to, yang atong mga drug lord po nagpatay po to sa mga inosente. Unsan man po ang rights sa itong mga inosente nga ilang ipamatay. No? So ano mga kadol? So salamat mga kadol. Usunod na po na itong isgut-isgutan. Paminaw mo sa kong tinadoy, kaya ato ning inisutan, mangita tag pamaagi nga kamo masatisfy sa ako ng kasulti lagi mga kadol, no? Nga nung nabuhat na just because of corruption, no? Ang corrupt nga sistema mo nang nakitawo. Karon mga kadol, sadly to no kayo, no? Kay base sa kung na basahan na mga istorya po, no? Kung matinuod man galing tong mga report sa aban nga Philippines now is number 3 sa pinaka-pobrest mo kalibutan. Sakit kaya paminawan mga kaidol. Kita nahimo natang number 3 sa pinaka-pobre. Oh. Bisag inyong research diya sa YouTube, tanawa ninyo sa Google, tanawa ninyo. I-search ninyo, i-research ninyo. Unsay gito mo. Sakit paminawon. Muna usana ka makamaot sa atong sistema labi na ni atong Pilipinas, nasong Pilipinas. Nga naman, tud ka wala ta atong ilang balaod nga adto tay ginatawag og repantax, no? Kung aduna pala tay repantax, mao na ginapatbat perminti ni Terdoy diri kung aduna pala tay repantax, dili man ko na atong sistema ng gobyerno. Dili man ka watak-watak. Ano man,
So kita tanang mga taxpayers adun na tay kabahin sa itong gobyerno pinaagi sa sharing of mga contribution sama sa refund tax. Kaya mao na yung mga panghitabo dito sa ubang nasod nga akong experience. So mga kaidolo, hinaot punta, masabtan ninyo, hinaot punta nga ang mabutay nga bagong administrasyon, labi na si Madam Sara kay nakita na to. Madam Sara is one of the highest and largest kanang analysis na to sa iyang pag-pick sa iyang political career, no? Wala siya karibal nga makabangga sa iyang popularity. Kaya naman tungod lagi sa ilang binuhatan nga maayo ang ilang paghimo sa syudad sa Davao kaniadto pa I think is middle of 1980s. O sa akong gi-explain gapon. Mao na rason nga ang mga tao, the family of Tatay Digong, family of Duterte is well known just because of unsa binuhatan nga maayo. Okay? Salamat nga unta mahitabo ang panahon nga kung gi-adjust sa inyo nga tabangan ko ninyo nga maabot magaling ang panahon nga aduna gid tayo tawag magbuhat og balaod ang ato ang kagamhanan nga aduna tayo tawag og refund tax law. Okay, babay na. Salamat tiradoy atong itira ngayon at itira. Salamat ug may buntag sa tanan. Don't forget subscribe Jose Vlog Adventure. Salamat.